Wala nang intro-intro, mahal na Pangulo. Alam mo, ayaw ko na sana mag-content ng ganito. Kasi imbis na mai-inlove sa akin si Ivana Alawi, baka ma-discourage pa siya sa sinasabi ko. Pero para sa mga mahihirap, isasakripisyo ko ang aking dangal at pagkatao. Kaya nananawagan ako sa iyo. Ano na ang nangyari sa bigas? Bakit sobrang taas ng presyo? Yung dating tig 1.8 ang sako, ngayon umabot na sa 3,000. Nasaan na ang bigas na tig 20? Bakit umabot na to sa tig 60? Hanggang pangarap na lang ba tayo, mahal na presidente? Paano ang pag-asa natin na umabante? Dadagdagan pa ng mga kabataan na ang aga magbitaw ng pante. Imbis tutulong magtanim ng palay, pero yung tinatanim nila mga lalaki. Patawad Rizal, kasi ang mga kabataan ngayon nakatambay na sa bilyaran. Kung gaano sila kagaling magtuhog ng tako, ganun din sila kagaling magtuhog ng kababaihan. Alam nyo, kapag patuloy tayong naniniwala at natatakot sa red button, hindi man tayo mamamatay sa gira at kanyon, pero mamamatay naman tayo sa presyo at gutom. Kaya BBM, simulan na natin ang WPS exploration. Kukunin na natin ang yamang dagat sa ating exclusive economic zone para mapababa natin ang mga bilihin ngayon. Hayaan natin magalit ang China at tayo ay water cannon. Para hindi tayo matakot, magpapa-escort na lang tayo sa ibang nation. Nakasulat sa ating kasaysayan na ipagtanggol mo ang lupa, yaman at karagatan. Pero ang sabi naman ng mga taga-Republic of Mindanao, binas pa ako, sabi nila, bakit mo ipaglaban ang tubig? Nakakain ba yan? Ipaano ang mga oil and gas na nandyan? Oo, hindi yan nakakain, pero nakakatulong yan sa pagbaba ng bilihin. Kaya imbis naman babatikos tayo, tulungan na lang natin si BBM. Ang ating bayan ay biniyayaan ng yaman, ngunit hindi natin kayang pangalagaan. Inalipin tayo noon ng ilang daang taon sa sarili nating bayan dito sa ating lupang sinilangan. At ang ating mga yaman tulad ng ginto, sila ang nakinabang. Ang kanilang bansa ay naging makapangyarihan dahil sa ating kayamanan. At tayo ay papayag na api-apihin na lamang. Noon pa man ay inagawan na tayo ng yaman, pati ba naman sa West Philippine Sea, hindi nyo kami tutulungan na ipaglaban. Tama ang sinabi ni General Luna, na mas madali pang pagkaisahin ng langit at lupa kaysa sa mga Pilipino na magkaiba ang paninindigan. Sinasabi ng iba, ayaw namin ang kaguluhan. Maging kami ay isinusuka namin ang digmaan. Pero hindi rin natin pabayaan ang ating bayan. Kahit mag-away-away pa tayo dito, alam naman natin kung ano ang papupuntahan. Dalawa lang naman ang ating pagpipilian. Ang hayaang agawin ang ating kayamanan o ang mamatay para sa inang bayan. Siguro naman alam nyo na ang kasagutan. Sabi ng iba, bakit hindi na lang yan pag-usapan? Nakikipag-usap na tayo. Water cannon nga lang ang sagot ng mga kalaban. Katulad ni Dr. Jose Rizal, bigo siya sa usaping pangkapayapaan. Kasi hindi naman nakikinig ang mga dayuhan. Ngunit ang laki ng ambag niya para palakasin ang himagsikan. Kaya wala tayong rason para sisihin ang ating mga kababayan. Kung magagalit sila sa China, huwag nyo silang pigilan. Hayaan nyong ilabas ang kanilang nararamdaman. Pinapalakas lang nila ang kanilang kalooban. Yan na nga lang ang magagawa natin, ang magalit tapos inyo pang pipigilan. Simple lang silang mga mamamayan. Ano man ang sabihin nila, hindi makakaapekto sa iniisip ng mga kalaban. Kapag nakikipag-usap tayo sa mga tsikwa ng Ingles, hirap nga nila maintindihan. Tapos
Tapos kapag may mga vlogger na Tagalog na nagagalit sa China, sasabihin nyo na nagtapang-tapangan. Sasabihin nila, ay ito si ano, galito sa China, gusto na to ng giyera. Nagalit lang sa China, gusto na ng digmaan. Hindi ba pwede na pinapalakas niya lang ang loob ng ating mga kababayan? Sasabihin nila, ay si BBM nagpadala ng sundalo, gusto na to ng digmaan. At nagawa nyo pa kaming pagtawanan. Ngayon kayo naman ang gagawin kong katatawanan. Hindi ibig sabihin na kapag naghahanda, gusto na ng digmaan. Ikayo lang naman ang nagsasabi niyan. Paano kapag ayaw natin ng gira? Tapos yung China gusto ng gira kasi hindi natin binigay yung ating yaman. O ayaw namin ng gira tapos ginira pa rin tayo. Ano sasabihin natin kapag ginira tayo? Oh, China! Ayaw namin ng gira. Mga gonggong, sino ngayon ang nakakatawa? Sino ngayon ang mas nakakatawa? Kami o kayo? Kayong mga vlogger sa Republic of Mindanao, ha? Nanggigigil ako sa inyo. Nawawala ako sa pagkamakata dahil sa sobrang gigil ko sa inyo. Nang ina nyo. Itong iba nagpapaniwala sa mga chikwa. Habang nakikipagkaibigan, tinitira sila ng patalikod. Hindi nyo alam na pati Pag-asa Islands ay inaangkin na nila. Mga kapatid, bago ko tatapusin ang aking makata, sabay-sabay tayo. Ang bayan ko'y aking iniibig, sa mga dayuhan ay di magpapalupig. Ika'y api noon magpahangga ngayon, kaya't nahihirapan kang bumangon. Kung pangarap lang ang umasa sa tunay na pag-ahon, mangangarap tayo habang may panahon. Kung mapanganib ang ating nilalayon, ang buhay ko'y handa kong isusuong. Kahit ikapahamak ko pa ang hindi pagsangayon, maglalaho din tayo pagdating ng panahon, at ang kadakilaan ang iiwan nating baon. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran, ang